Mr. President, esteemed colleagues, I rise to express my support and to co-sponsor the Senate resolution expressing the sense of the Senate to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. The very core of this resolution is a simple but powerful principle. No Filipino should be deprived of liberty without due process of law. This is not merely a legal or procedural technicality, but a constitutional guarantee enshrined in our fundamental law. Mr. President, let me address this matter with full transparency. I have always believed in the due process of the law. This resolution may appear to intersect with my personal circumstances, and I do not shy away from that reality. But precisely because of that reality, I speak today and support this resolution not merely as a legislator, but as a Filipino who believes deeply in the protections guaranteed by our Constitution. This resolution is not crafted to serve any individual. It is not a shield for the powerful, nor it is a refuge for the guilty. It is a reaffirmation that every Filipino, ordinary citizen or public official, karaniwang mamamayan man o nasa pwesto, stands equal before the law under its protection. Wala naman sigurong Pilipino ang ayaw magtrabaho o umiwas sa tungkulin. Sino bang ayaw magtrabaho? Ang gusto lang natin ay makasiguro na ang bawat Pilipino ay protektado at lahat ay dumaan sa due process. Ako po mismo, tinatanong nila. Ako naman po yung nagtatrabaho, Lunes hanggang Linggo po. At hindi ko po matiis na nakaupo lamang dito sa malamig na opisina habang mga kababayan natin nangangailangan po ng tulong. At yan naman po ang aking sinumpaang tungkulin. Kahit saang sulok kayo ng Pilipinas, bagyo, baha, putok ng bulkan, sunog, lindol, pinupuntahan ko lang lahat mga lugar na yan. Basta kaya lang po ng aking katawan at panahon. Dahil bisyo ko po magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Panginoong Diyos. At kahit po yung isa kong kasamahan dito sa Senado na si Senator Bato de la Rosa, ay isa rin po sa mga masisipag nating senador na gusto rin pong makapagtrabaho lang po ng maayos. Further, Mr. President, as we speak today, this issue goes beyond the proceedings before the International Criminal Court. This is not merely about one case or one individual. The principle at stake applies to any foreign entity, tribunal, or international body that seeks to exercise jurisdiction over a Filipino citizen. Hindi lamang po ito nakapaloob sa proceedings ng ICC. The same standard must apply to any foreign tribunal or authority issuing orders that may result in the transfer of a Filipino to another country for investigation or prosecution. Before any Filipino is brought outside our jurisdiction and subjected to foreign processes, there must be first strict compliance with our Constitution, our laws, and the fundamental requirement of due process. Bakit natin papayagan na manghimasok ang foreign tribunal without passing through local courts? Huwag naman sana po tayong pumayag ng ganon. Last year, the Supreme Court released rules on extradition proceedings. Naglabas po sila last year. I think naging effectivity noon ay November 10. However, may mga nagsasabi na applicable lang po ito
sa state-to-state request for extradition. Kaya hanggang ngayon, parang may gray area po dyan. Sana po'y once and for all, masettle na po ito ng Supreme Court, Mr. President. Co-equal branches nga po ang tawag sa atin dito. Executive, legislative, and judiciary. At posibleng kung sakali ay ang executive ang mag-i-implement. At posibleng sakali, legislative po ang matatamaan. So once and for all, sana po matuldukan na po ito ng judiciary. Sila naman po ang final arbiter at makakapag-desisyon yan. Mr. President, I reiterate that this resolution does not obstruct justice. It strengthens it. It does not defy international cooperation. It ensures that such cooperation operates within constitutional bounds. The Philippines can honor its international obligations whilst still safeguarding the fundamental rights of its people. At the end of the day, I still believe that the true test of our commitment to justice is how we treat the favored, but ulitin ko lang po, at the end of the day, I still believe that the true test of our commitment to justice is not how we treat the favored, but how we protect the rights of those under accusation. Nakikiusap po ako sa mga kasama natin dito sa Senado, proteksyonan po natin ang ating ang institusyon. And I urge this chamber to stand firm in defense of due process and to adopt this resolution in the name of constitutional fidelity and equal protection for all. Maraming salamat po, Mr. President.